sa araw na ito bilang isang matatag, malakas, amen, na mananampalataya. Amen. Amen? Ang verse po natin ay nagmula dito. Yan. Ang verse po natin ay nagmula sa salita ni Joshua, chapter 1, verse 9. Tayo po magsitayo bilang paggalang sa salita ng ating Panginoon. Sabay-sabay po natin magitin ang salita ng Panginoon. 1, 2, 3. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Amen. Napakagandang salita na tayo po mga kakauna, mga kapatid. Napakagandang salita ng ating Panginoon kung saan ikinukuman tayo. Amen. Kung talagang pinupos tayo na gawin natin. Amen. Ang sabi dito, have I not commanded you? Amen. Tayo mismo. Amen. Sabi dito, maging malakas. Amen. Be strong and courageous. Huwag tayong matakot. Amen. O ma-discourage. Kasi lagi nating kasama ang ating Panginoon. Saan man tayo. Amen. Amen po ba? Ang sabi po ng ating Panginoon, sa title niya, God is always present. Don't be afraid. Lagi po nandyan ang ating Panginoon. Kaya huwag po tayong matakot. Amen? Saan man tayo mapunta? Sabi nga, kung nasa Pilipinas, nasa Pilipinas din ang ating Panginoon. Kung natutulog ka man, kasama ka ng ating Panginoon. Kahit sa panaginip. Amen? Kahit sabi nga, kahit saan tayo mapunta, nandyan lagi ang ating Panginoon. Amen. Amen? Kaya sabi dito, God is always present. Don't be afraid. Huwag po tayo manggamba o mangkakot. Amen? Ang pangalawa, sabi ko dito sa tema natin, life is full of challenges. Tama ba? Amen. Lahat sa buhay natin, lagi tayong may challenges. Mayroon tayong tinatahak na pagsubok sa bawat isa. Amen? At sabi dito, be strong and courageous. Huwag tayong, sabi dito, lagi tayong maging matapang, lagi tayong maging handa. Amen? Sa mga pagsubok na ito. Amen? Ang salita ito, mga kapatid, ay sinabi kay Joshua ng ating Panginoon. Amen? Kilala ba natin si Joshua? Mga kapatid. Kung hindi pa nakakakilala o hindi pa nalalaman ang buhay ni Joshua, amen, tayo po ay may kaunting pagsisaliksik sa kanyang buhay. Amen? Who is Joshua? Sino ba si Joshua sa book of the Bible? Amen? Si Joshua po ay, ang Tagalog, si Josue. Amen? Josue. Joshua. Amen? Si Joshua po ay isang successor ni Moises. Amen? Siya po yung lagi kasama ni Moises sa paglakad sa ang tawag dito, land of promise. Yung pinramis ng Panginoon na bayan para sa kanila. Amen? Siya po yung naging successor dito, mga kapatid. Amen? Si Joshua po is the man sa faith. Yung walang pag-aalinlangan sa kanyang pananampalataya. Lahat susunod. Amen? Susundin niya kung ano mang utos ng ating Panginoon. Ganyan po si Joshua. Amen? Ganyan po siya sa book of ito na lagi kasama ni Moises. Hindi siya nangangamba, hindi siya natatakot. Laging pinagtutuunan niya ng pansin yung pananampalataya niya sa ating Diyos. Tapat siya. Hindi mo mabaliktad ang kanyang pananampalataya. Amen? Ano pa si Joshua? Sabi dito, isa din po siya sa miyembro ng tribe ni Ephraim. Isa po siya sa anak ni Nan. Amen? Ano pa po? Siya po din yung nag-lead sa Israelites to the promised land. Siya po yung nagdala sa Israelita doon sa promised land na hindi po nagawa ni Moses. Amen?
So dito, makikita po natin kung ano si Joshua. Amen? Si Joshua ay isang warrior, mga kapatid. Siya po yung pinakang warrior ng ating Panginoon. Yan po ang katangian ni Joshua. At doon po, ipinagkaloob ng ating Panginoon kay Joshua yung pamamahala sa Israelita nang mamatay si Moises. Ano po? Pinagkaloob po sa kanya. Siya po yung pinagkatiwalaan ng ating Panginoon para mag-lead doon sa Israelita, sa Israelites, doon sa Promised Land. So kung iisipin natin mga kapatid, napakabigat ng iiwan ni Moises kay Joshua. Guruin mo, buong Israelita, ikaw ang mamamahala. At ikaw ang magbibigay, ikaw ang magtutungo sa kanila doon sa sinasabi ng Promised Land ng ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Para lang tayo nag-aaral, ano? Amen? Sabi po dito, bago sila makapunta sa Promised Land na ibibigay ng ating Panginoon, mayroong promise ang ating Lord para sila ay samahan. Ang sabi po dito, do not rebel against God. Amen? Huwag tayong maghihimagsik sa ating Panginoon. Gusto ba nating makamtan yung promise lang na gusto nating mapuntahan? Yung ibibigay sa atin ng ating Panginoon? Amen? Ang sabi ng ating Panginoon, huwag ka lang mag-rebel. Huwag mo lang akong kaganti. Huwag mo lang akong susuwayin sa lahat ng aking pinag-uukos. Bago pa lang po mamatay si Moises, mga kapatid, pinagkatiwala na kay Aaron, kay Joshua, yung pamamahala ng ating Panginoon. Amen? Bago pa lang po pumatay, ang sabi po dito sa Deuteronomy chapter 31 verse 7 to 8, ang sabi po dito, then Moses summoned Joshua and said to him, in the sight of all of Israel, amen, sa lahat ng Israel, ano po, ang sabi po dito, be strong and courageous. Doon pa lang pala, amen, iniiwanan na si Joshua ng salita ng ating Panginoon na bilang isang warrior na matapang at mayroong courage. Amen, courageous. Amen. For you shall go with these people into the land of the Lord as sworn to their fathers to give them. And you will should put them in the possession of it. It is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave you or forsake you. Do not fear of dismay. So, ibig sabihin, doon pa lang sa paglakad nila papunta sa Promised Land, mga kapatid, sinabihan na si Joshua na siya mismo pala yung maglilid talaga sa Promised Land ng ating Panginoon. Ibig sabihin, meron na nakaatang sa kanya. Ano po? May responsibilidad na siya na kailangan niyang gawin. Amen? Kung saan lahat ng Israelita na ito ay kailangan niyang madala doon sa Promised Land na ipinangako ng ating Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, amen, huwag kang matakot. Amen? Kasama mo ako sa bawat galaw mo, sa bawat pupuntahan mo, nandyan lagi ako. Amen? Ganyan yung pagtitiwala ng Diyos kay Joshua. Amen? Na kaya niyang ilid ang Israelita sa Promised Land. Paano na lang kung mahina si Joshua, mga kapatid? Paano na lang kung hindi siya matapang? Amen? Wala sa kanya yung pagtitiwala. Amen? Ibig sabihin, sa dami, kung sa atin po, sa dami ng iyong hinahawakan, amen? Sa dami ng iyong pasanin, hindi ka ba mabibigatan? Amen? Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Kasi naipangako ko na yan. Naipangako ko na dadalhin ko kayo sa Promised Land na ibibigay ko sa inyo. Amen?
hindi ko kayo papabayaan, hindi ko kayo iiwanan. Kaya ganun na lamang ang pagtitiwala ni Joshua sa salita ng Panginoon. At nung mamatay na si Moises, mismo ang ating Panginoon na ang nagsabi sa kanya, na huwag siyang matakot. Nandyan lagi ang ating Panginoon saan man siya magpunta. Amen? So napakaganda po ng kwento ni Joshua. Amen? Kasi ang akala nila si Moises na yung magdadala sa promised land. Pero hindi pala. Doon pa nasabihan si Moises, bago siya mamatay, mamapayapa, sabi niya, hindi mo talaga mapupuntahan yung promised land. Pero makikita mo siya sa malayong lugar. Amen? So, hindi napuntahan ni Moises yung promised land. Amen? Kasi, ang sabi ng Panginoon, makikita mo lang siya. Pero hindi mo siya mapupuntahan. Kaya pinagkatiwala po ni Moises at ng ating Panginoon kay Joshua yung paglakad nila doon sa promised land. Amen po ba mga kapatid? Amen. Amen. Huwag kayong mag-alala, mabilis lang tayo. Amen. Sabi po dito, kay Joshua chapter 1 verse 3, ang sabi po dito, every place that you sow or your foot will tread upon I gave you to you, just as promised to Moses. Ibig sabihin, sa bawat lakad ni Joshua, mga kapatid, sa bawat pupuntahan niya, nandun lagi ang ating Panginoon. Amen? Laging nakagabay. Amen? Laging, kung pupuntahan nila yung promised land, kahit na may balakid, sabi ng ating Panginoon, huwag kang mag-alala. Nandun lagi. Yung mga inaapakan mo o inaapakan mo, sinasabi niya na, sasamahan ka niya. Amen? Lahat ng lakad mo, sasamahan kita. Ang sabi po dito, amen, kung aanin po natin, ito po yung time na tatawid na sila dun sa ilog ng Jordan. Amen? Kung saan, ipinakita pa rin ng ating Panginoon yung kapangyarihan niya kay Joshua. Amen? Kung saan dinakita natin na hinati ni Moises yung dagat, di ba? Para makaraan yung mga Israelita. Ganon din po yung ginawa niya kay Joshua bago sila makatawid dun sa ilog ng Jordan. Ito po ang sabi, so when the people set out from their tents to pass over the Jordan with the priests bearing the ark of the covenant before the people, and as soon as those bearing the ark had come as far as the Jordan, as the feet of the priests bearing the ark were deep in the brink of the water. Now the Jordan overflows all its bank to the time of the harvest. The waters coming down from the above stood and rose up in the hill very far away at Adam. Ito po yung tinatawag nila yung leader, yung Adam. Tinatawag po nila yung Adam. That city that beside Seratan, and the those flowing down toward the sea of the Araba, the South Sea, were completely cut off. Sabi po, and the people passed over opposite Jericho. Now the priest bearing the ark of covenant of the Lord stood firmly on the dry ground in the midst of the Jordan, and all Israel was passing over on the dry ground until all the nation finished passing over the Jordan. Ito kung saan yung tagpo na dadaan sila sa ilog Jordan. Alam naman natin na ilog, malalim yan mga kapatid. Dadaanan nila ilog. Sigurado, aabusin sila. Sigurado madadala sila ng mga tubig agos. Alam po, pero dahil sa pangako ng ating Panginoon, nasasamahan siya sa paglalakbay nila, kahit anumang challenges sa buhay o challenges na ibigay sa kanila, sabi ng Panginoon, lagi siya sasamahan. At ito nga ang ginawa nila.
Kahit dun sa ilog, pinakita ng Diyos yung kapangyarihan niya kay Joshua, tulad ng kay Moses. Na pagdaan nila dun sa ilog na yun, pag-apak pa lang ng mga priest nung may hawak ng Ark of the Covenant, tumigil na yung tubig, mga kapatid. Nawala yung agos. At doon, naranasan ng mga tao, yung kapangyarihan ng Diyos, na lahat ng tao, yung Israelita, nakadaan po doon sa ilog. Ayun. So, makikita natin na talagang kasama ni Joshua ang ating Panginoon sa paglalakbay niya doon sa Promised Land. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Parang nag-aaral tayo, di ba? Amen? So, ang sabi po dito, ito nga yung teksto natin, ano? Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. So ito yung iniwang salita ng ating Panginoon kay Joshua. Ngayon, kung tayo mismo, nasa ano na tayo, nasa present eh. Ngayon, tayo ngayon sinasabihan ito. Amen. Amen. Tayo yung mananampalataya ng ating Panginoon ngayon. Ang sabi ng ating Panginoon sa atin, sa buhay natin ngayon, dahil tayo tagasunod ng ating Panginoon, ang sabi ng ating Panginoon, have I not commanded you? Ibig sabihin, hindi po ito talagang, yung babaliwalay mo. Kasi ito po ay command sa atin ng ating Panginoon. Talagang kailangan natin gawin, mga kapatid. Ito ay mismong utos ng ating Panginoon. Amen. Na lagi natin dapat alalahanin, maging matapang po tayo sa ating buhay, sa ating haharapin. Kasi nga sabi ko sa inyo kanina, ang buhay natin madaming pagsubok, madaming challenges. Amen? Pero yung iba sa atin, mga kapatid, nawawala ng pag-asa. Nangihina dahil sa mga problema. Pero pinapalalahanan tayo ng ating Panginoon, huwag daw po tayong matakot. Amen? Huwag tayong ma-discourage, mga kapatid. Ang sabi po ng Panginoon, saan daw tayo mapunta, andyan siya. Amen. Kung nasan man tayo, kasama natin ang ating Panginoon. Ibig sabihin, sa laban natin sa buhay, sa mga challenges natin, na hinaharap lagi lang nandiyan ang ating Panginoon. Amen. Minsan nakakalimutan lang natin tumawag sa Kanya. Hindi tayo nagtitiwala. Nangihina tayo. Amen? Nangihina tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ang strong kasi na sinasabi dito, hindi naman ito yung physical lang eh. Amen? Na yung paglaban mo sa buhay, kailangan kong maging malakas. Kailangan kong maging macho. Kung sino man umapi sa akin, lalabanan ko. Amen? Hindi po doon. Mga kapatid, lahat kayang gawin yun. Lahat kayang pwedeng magpalaki ng katawan. Amen? Pwedeng maging matabang physically. Pero yung iba, mahina po spiritually. Wala yung lakas dun sa kanilang buhay, sa kanilang puso. Natatakot po silang lumaban sa challenges ng buhay. Kaya yung ibang mga tao, yung walang pananampalataya sa Diyos, nangihina sila. Amen? Na minsan, kinukuha pa nila yung kanilang mga buhay dahil sa pasanin nila. Amen? Sa sobrang hirap ng dinadanas nila, ganun yung naiisip nila. Nababilang ko sila, nakakala nila wala tayong mananabitan. Na wala tayong makakasama. Amen? Kaya ang lahat na nakakilala sa ating Panginoon, ano po? Lahat, sabi dito, kinukuman tayo ng ating Panginoon. Maging malakas po tayo sa ating pananampalataya. Amen? Maging handa po lagi tayo. Amen? Sa challenges ng ating mga buhay. Huwag po tayong matakot. Ang dali kasi natin matakot, mga kapatid eh. Mawalan lang tayo ng pera, takot na tayo eh. Amen? Mawalan lang tayo ng boyfriend, natatakot na tayo eh. Amen?
Mawalan lang tayo ng manliligaw, natatakot na tayo eh. Amen. Mawalan lang tayo ng pagkain, sa pagkainan, natatakot na tayo eh. Amen? Kaya ang sabi ng ating Panginoon, huwag tayong mangamba sa ating mga ginagawa, sa ating laban sa buhay. Nandyan lagi yung ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, God will be with you wherever you go. Wherever you go. Be strong and courageous. Amen? Amen. Kaya lahat tayo, mga kapatid, magpalakasin tayo. Kung tayo man ay naghihina sa ating pananampalataya, mga kapatid, amen? Nandiyan po yung ating mga kapatid na iba. Meron tayong mga pastor, amen? Mga kapatid, nahanda tayong tulungan. Kasi, sa totoo lang, tayo, may hina talaga tayo. Amen? Sa pananampalataya, ang dali natin mabaluktot, mga kapatid. Lalong-lalo na kung hirap na hirap tayo sa buhay. Kung nararanasan natin yung hirap ng buhay, yung pagsubok na nararanasan natin, amen? Sabihin natin, lagi may problema sa Pilipinas, lagi nang nangangailangan ng financial. Minsan naiisip natin, meron ba Diyos? Eh parang hindi ako natutulungan. Amen? O sa ating trabaho, minsan, marami tayong pasanin, marami tayong nakakasagutan, amen? Nahihirapan tayo sa trabaho, amen? Naisip natin, Lord, ito ba yung talagang binigay mo sa akin? Minsan hindi na tayo nagtitiwala sa Diyos.